Marami po sa atin ang naghahanap ng paraan kung paano po mapapalago ang ating pera sa cryptocurrency market. Pero sa dami po ng investment strategies, alin ba ang pinaka-epektibo? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang 5 best crypto investment strategies na makakatulong sa atin na palaguin ang ating puhunan mula $1,000 patungong $10,000 gamit ang tamang diskarte. Ayan, hindi po sikreto ang kung saan ay yan, hindi po sikreto na ang crypto market ay volatile. Ibig sabihin ay mabilis pong magbago ang presyo. Kaya mahalagang magkaroon po ng solid at saka matalinong investment strategy para maprotektahan ang ating puhunan at mapalaki po ito sa tamang paraan. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, umpisahan po natin sa pinakaunang strategy. Ayan. At ang pinakaunang strategy po natin dito ay walang iba kundi ang dollar cost averaging. Ayan, ano nga ba ang dollar cost averaging at bakit nga ba ito napaka-epektibo? Ayan, isa po sa pinakamadaling paraan para makapag-invest sa crypto nang hindi po masyadong naapektuhan ng market volatility ay ang dollar cost averaging or DCA. Ayan. Ngayon, paano nga ba ito gumagana? Simple lamang po. Sa halip na bumili ng isang bagsakang halaga ng crypto, mag-i-invest lamang po tayo ng pare-parehong halaga sa regular na pagitan ng oras. Halimbawa, 1,000 pesos kada buwan or kada linggo. Kahit ano pa ang presyo ng crypto. Ayan, wala po tayong pakialam sa presyo ng crypto. Basta ang importante ay tayo ay mag-i-invest ng pare-parehong halaga sa parehong oras. Kaya, ayan, ang layunin po ng DCA ay bawasan po ang epekto ng biglaang pagbaba ng presyo. Kapag mura ang crypto, makakabili po tayo ng mas marami. Kapag mahal naman ay mas kaunti ang mabibili natin. Pero sa paglipas po ng panahon, nag-a-average out ang ating gastos. Kaya bumababa po ang risk ng pagkalugi. Kaya kung isa ko pong baguhan sa crypto, magandang simulan mo ang investment mo gamit ang DCA or dollar cost averaging para hindi ka po kaagad matalo sa biglaang pagbabago ng market. Kaya, ayan. Dito naman po tayo sa pangalawa. Ito po ang staking para sa passive returns. Kaya ano nga ba ang staking at paano ka nga ba kikita dito? Ayan, kung gusto mong kumita ng passive income sa crypto, dapat mo pong subukan ang staking. Ang staking ay isa po itong paraan kung saan ay inilalagay mo ang iyong crypto sa isang staking pool upang makatulong sa pag-secure ng isang blockchain network. Kapalit nito, makakatanggap ka po ng rewards o gain parang interest sa bangko. Kaya ang ganda. Ang staking rewards ay maaring umabot mula 5% hanggang 20% kada taon. Depende po ito sa crypto na ginagamit mo. Ilan po sa mga sikat na cryptocurrencies na may staking ay si Ethereum, Cardano at saka si Solana. Kaya kung ang plano mo ay long-term investment, magandang isama mo na rin ang staking sa iyong portfolio para kumita ka rin kahit hindi ka actively na nagtitrade. Ayan. Pangatlo ay ang yield farming. Ayan. Ano naman ang yield farming at paano po ito nakakapagbigay ng malaking kita? Para naman sa mga mas advanced investors, isa sa mga high return strategies ay ang yield farming. Sa yield farming ay ipapahiram mo ang iyong crypto sa mga decentralized finance or DeFi platforms kapalit ng interest or rewards. Ito ay parang pagpapautang sa isang crypto bank
at kikita ka. Depende sa demand ng liquidity sa platform. Kahit mas mataas po ang potential gains sa yield farming, mas mataas din ang risk. Kailangan mong pag-aralan po ang mga platform na iyong sasalihan tulad po ng Uniswap, Aave at saka Compound. Kung nais mong sumubok ng mas mataas na kita sa crypto at willing ka pong pag-aralan ito ng mabuti, maaaring yield farming ang tamang strategy para sa iyo. Ayan. Ang sunod naman ay ang strategic asset allocation. Yan. Paano naman gumagana ang strategic asset allocation na ito? Ang isa pang epektibong paraan para mapalaki ang ating puhunan ay ang strategic asset allocation. Ibig sabihin ay hahatiin po natin ang ating crypto investments ayon sa ating risk tolerance. Kaya ayan, bilang halimbawa, yan, meron tayong halimbawa rito. 50 to 60% sa large cap cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin at saka Ethereum. 20 to 30% sa mid cap cryptos tulad po ni Solana at Polkadot. At 10 to 20% sa mga small cap cryptos na may mataas na growth potential. At 10 to 15% sa mga stable coins bilang safety net sa market downturns. Sa ganitong paraan ay hindi po natin inilalagay ang lahat ng ating puhunan sa iisang coin lamang. Diversification po ang susi para maprotektahan ang ating puhunan laban sa biglaang pagbagsak ng market. Yan, ang sunod or pang-5 ay ang long-term hodling. Ano po ang long-term hodling at bakit naman po ito epektibo? Ayan, marahil ay narinig mo na ang HODL. Isa po itong slang term sa crypto na nangangahulugang hold on for dear life. Ang strategy na ito ay simple lamang. Bumili ng crypto at hawakan ito sa loob ng mahabang panahon, anuman ang mangyari sa presyo. Ngayon ay bakit po ito epektibo? Dahil kahit na may mga price fluctuations, kadalasang tumataas ang value ng high-quality cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin at Ethereum sa paglipas ng panahon. Kung tumingin po tayo sa history nitong nakalipas na taong 2013, si Bitcoin ay nasa $100 lamang. Pero ngayon, umaabot na ito ng libu-libong dolyar. Ang hodling ay isang low-stress strategy na perpekto para sa mga long-term investors na naniniwala sa potensyal ng crypto. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng mga investment strategies na ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Ayan, bilang mga investors at traders, ang paggamit po ng mga tamang strategies ay makakatulong po sa atin upang mapalaki ang ating kita at maprotektahan ang ating puhunan. Kung ikaw po ay baguhan lamang, dollar cost averaging po ang pinakamadaling paraan upang magsimula. Yan, kung gusto mo naman ng passive income ay subukan mo ang staking. Yan, kung gusto mo naman ng mas mataas na kita ay syempre aralin mo ang yield farming. Ngayon ay kung gusto mong iwasan ang malalaking pagkalugi, yan, gumamit ka ng strategic asset allocation. At kung gusto mo namang mag-invest ng pangmatagalan, yan po ang HODL strategy. Sa tamang kaalaman at diskarte, kaya mong palaguin ang iyong $1,000 patungong $10,000 dito sa crypto. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang crypto market ay puno po ng opportunities. Pero mahalaga na may tamang kaalaman bago mag-invest. Walang one-size-fits-all strategy. Kaya dapat mong alamin kung alin ang pinakaangkop sa iyong financial goals at saka risk tolerance. Lagi pong tandaan, huwag mag-invest nang hindi mo kayang mawala. At siguraduhin patuloy kang nag-aaral tungkol sa crypto investment strategies. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood
Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.